Sa buhay, hindi po natin maiwasan ang mga pagsubok sa ating kalusugan. Isa sa mga karaniwang problema na kinakaharap po ng karamihan ay ito pong sakit na pneumonia. Ito ay isang seryosong sakit na dapat nating bigyan ng pansin at hindi dapat baliwalain dahil maaari itong magdulot ng malubhang epekto sa ating mga kalusugan. Kung kaya't para malaman ang mahalagang impormasyon tungkol sa sakit na pneumonia, makakapanayan po natin ngayong umaga ang General Physician na si Dr. Via Roderos. Welcome back sa Rise and Shine. Good morning. Good morning, Doc Pia. Good morning, Sir Audrey, Miss Diane, and good morning po sa ating manonood, Rise and Shine po sa ating lahat. Okay, Doc, para po maging aware ang ating mga viewers, ano po ba itong pneumonia at ano po ang posibleng sanhi po nito, Doc Via? Pneumonia, no, marami sa ating nagkakaroon ng ganun right now, no? At hindi natin malaman kung ano yung pinagkaiba nun sa trangkaso, no? So, but pneumonia is actually also an infection, no? Ang infection na ito, no, affects our respiratory system or ating baga, no, ating paghinga. So what happens sa pneumonia, ang kinaibahan nito sa ibang respiratory diseases is that pneumonia is an infection that can cause fluid or tubig, no, na mapunta sa lungs natin. No? So usually, 'di ba, yung lungs natin may mga air sacs yan. What happens is that pag tayo ay may pneumonia, no, pwedeng magkaroon ng fluid doon sa air sac sa ating lungs. No? So that's the main difference ng pneumonia. Usually, when we diagnose pneumonia, kailangan naming makita yung x-ray for us to see if there is an infection that affects your lungs. Well, kasi pangkaraniwan lang yung ubo, yung sipon, ano, yung pagkalagnat. Pero ano ba talaga yung pangunahing doktor na sintomas po nito na dapat bantayan para maisip mo na ito'y kailangan na ng talagang medical na atensyon dahil maaaring mag-lead sa pneumonia? So, sa lahat ng respiratory infection, common yung ubo, sipon, no? But ang pinaka symptom ng pneumonia, no, na kailangan mo na dapat siyang pagtuunan ng pansin, no, is hirap ka sa paghinga, no? Hingal or hapo, no? That's usually the usual cause of pneumonia. So, that's apart from other symptoms. For example, no, hapo, no, na may kasamang lagnat, may kasamang ubo, no, may kasamang sipon, no? Maaring ito po ay pneumonia, no? It's important for us, no, kapag ito na po yung nararamdaman natin, no, kailangan po nating magpa-check. To kasi for us to be able to see or diagnose pneumonia, pwede po na kailangan naming mag-request ng x-ray, no? Kasi titingnan namin yan, no? So, ang pneumonia po kasi iba-iba ang magiging cause nito, no? So, dapat makita natin for us to know ano po ang dapat na gamot na ibibigay namin sa inyo. Well, may share ko lang, ano, kasi way back, mga 20 years ago, nagkaroon ako ng light pneumonia, Dayan. Okay. So, nung pag pinahinga ako ng malalim, doktora, meron akong nararamdaman na masakit sa dulo ng lungs ko. Tama po ba yun? Yes. Actually, no, yun yung isang manifestation ng pneumonia, hirap ka sa paghinga, no? Kasi ang pneumonia, no, it causes fluid to build up in our lungs, no? So meaning kapag hindi masyadong nakakabukas yung air sacs natin, no, hirap tayo sa paghinga, yung muscles mo exert ng effort, kaya ka nakaka-feel ng pain. No? That's the reason why, no, sometimes kapag tayo ay may pneumonia, no, bukod sa hapo or bukod sa hingal, no, nararamdaman natin na may sakit sa chest, dito sa mga ribs natin, no, because the muscles that help us breathe, no, nag-exert ng effort. Okay. Doc V, may specific group of people ba na mas at risk na magkaroon po nitong pneumonia? So, everyone can have pneumonia, no? Me, you, lahat tayo. Even no, bata pwede din. But ang pinaka-at risk, no, would be number one, no, yung mga matatanda na may sakit. No? So usually, iniingatan natin, lalong-lalo na kapag nasa ospital, no? Kasi yung immune system nila mababa, no? So they are more at risk to have pneumonia, no? Number two, mga bata, no? Usually 2 years old, below, no? Binabantayan din natin yan, no? But there are other factors and there are other people, no? Especially when they do lifestyle choices that gives them predisposition or gives them higher risk for pneumonia, yung mga naninigarilyo, no? Yung mga palaging nagkakaroon ng, or may mga trabaho, no, that can expose them to certain allergens, no? Pwede silang magkaroon yung mga ng lagi nasa labas, yung exposed to pollution, tama ba, doktora? Exactly, oo, no? Very relevant kasi ang nangyari sa atin just recently, Yung no? smog Yes, the dito smog, oo. sa air, yung That air can quality actually be a index. risk factor, no? Kaya tayo pinag-iingat, kaya tayo pinagmamask. Nung
smog. I think that was 2 days ago, a day ago. Well, patuloy pa rin po yung doktore, yung smog sa paligid ng Taal. So, yung mga kababayan natin doon, mas at risk sa pneumonia. Yes, they are actually at risk no, because there are a lot of factors that can be caused by. Yung pinaka-common actually is not bacterial, it's viral. No? So, we have the viral pneumonia caused by your rhinovirus, RSV. No? Another one would be yung bacterial. Doon kailangan na talaga natin mag-antibiotics, especially for that. Pero, there are other risk factors. Kunyari, hindi maganda yung quality ng hangin. That can actually cause us to have more risk of having pneumonia. Well, ito doktora, kasabihan to ng mga matatanda yan no? Alin? Yung pinapawisan sa likod, pawis ka sa likuran mo, tapos papasok ka ngayon sa malamig na lugar. Halimbawa, papasok ka sa opisina, no? So yung sudden change of temperature, may epekto rin po ba ito sa pneumonia? May mga theories no that can actually look at ang ang predisposition or risk natin sa pneumonia. One is pag bumaba nga yung temperature, yun yung tinitingnan, no. Usually what happens is because that's the virus that causes it, no. What happens is pag bumaba yung temperature, mas nagiging prone yung immune system natin, no, mas hindi tayo nakakalaban sa mga viruses, bacteria, no. That's the reason why we might have the pneumonia or ibang respiratory na sakit, no. But if yung yung temperature lang per se, yung tinitingnan, no, usually it's because of other factors. It's your virus, bacteria, or fungi that can cause your respiratory disease. Okay. Dok, ano naman yung mga hakbang na maaaring gawin para makaiwas dito sa pneumonia? So, palagi natin sinasabi, no, prevention is better than cure. Ang pinakamagandang prevention for pneumonia is vaccine. So, we have the pneumococcal vaccine, especially sa mga matatanda, no, libre ito sa mga centers, no, pwede nilang kunin yon, no. But we can also give vaccination to kids, no. Importante yon. Number 2, no, ang important is for us to have very good lifestyle, no. So, iwasan paninigarilyo, no, iwasan yung masyadong pagpunta sa mga polluted na areas, no? Especially now that we are experiencing smog, no? Palagi pa rin pong mag-mask, bukod sa meron pa rin pong COVID, no? Is makaka-apekto po yung environment sa ating kalusugan, no? So those are one of the things that we need to do for us to prevent having. Ito doktora, kasi nagtataka ako, meron akong mga sinusundang celebrities sa Hollywood, na namatay dahil sa pneumonia. Celebrities, ibig sabihin ito yung kaya magbayad ng the best medical practitioners, the best doctors. Bakit may mga namamatay pa rin sa pneumonia? Ano po ba yung pangkaraniwang paggagamot po dito? Nakikita natin yan sa mga sobrang immunocompromised, no? They might have a condition, no, na underlying no, na because of their underlying condition, nagiging mababa yung immune system nila, kaya iniingatan natin yung mga tatanda kapag sila ay na-ospital because they're more prone to pneumonia, no? Usually, pag sinasabi natin na ang isang pasyente, lalo na kapag matanda, lalo na pag may sakit pagka-pneumonia, bantay sarado tayo. Kasi it can cause overwhelming na inflammation that can actually make their other body systems be more, magkaroon ng komplikasyon. No? So, yun yung binabantayan natin. No? It's not necessarily the pneumonia, but actually yung mga inflammatory processes that can come with it. Paano po yung treatment? May gamot po ba or ano po bang ginagawa ng doc? Pneumonia, no, has different causes. No? Number 1 is viral. Pag viral, usually kaya ng katawan ting labanan yan, no? With proper rest, no, hydration, and of course, no, proper monitoring, no, magagamot natin yung pneumonia, no? If it's bacterial, no, which is another cause ng pneumonia, no, we have to give antibiotics, no. Now, it depends on how severe your pneumonia is. Kunyari, kapag severe yung pneumonia mo, we might have to give you antibiotics sa ospital that can be through IV, no, but pwede namang oral, especially if kaya siyang gamutin, no, by oral means, no. Pag fungal naman, no, medyo maselan yung condition na yun. So, antifungals, no, plus antibiotics, yung binibigay natin. Usually nakikita natin to sa mga immunocompromised, like people living with HIV/AIDS.
yun yung ginagawa natin. Okay. Tok, maiba naman ako kasi ngayon ay marami nga tayong mga estudyante pumapasok sa eskwelahan. Tapos, medyo uso ngayon yung ubo at sipon sa mga classroom. Ang bilis magkahawaan yan ngayon. Ano bang nagtitrigger na bakit uso ngayon yan ngayon, Dok? Sa mga bata, 'di ba, they're in closed areas, magkakatabi-tabi sila, may mga classmates sila na minsan pag inuubo, hindi marunong hawaan, Important pa rin hygiene, Washing their hands is important and marunong sila dapat maghugas ng kamay, Number 2, nandun pa rin yung cough etiquette, At tinatawag natin na proper ways to cough. Hindi naman natin may iwasan na umubo, 'di ba? Yung you cover your mouth dito sa sleeve natin. Okay. That's the proper way for us to cough actually, So dapat maturuan natin yung kids no. And important pa rin, and I highly encourage this especially sa mga parents natin, we give vaccination to our kids, Kasi hindi natin may iwasan ma-expose sila sa mga kaklase nila na pwedeng may sakit, That actually helps them be protected against pneumonia. Okay. So walang kinalaman yung panahon. Oo Kasi nga matagal naman nang umuulan eh. Correct. Yan nga rin yung iniisip ko kasi ngayon tag-ulan, tapos baka usot na talaga yung sakit dahil na nga naisip ko rin yung papasok ka sa aircon tapos babalik ka sa bahay yung mainit. So Ganun nga. basta maganda yung mga tips ni Doktora para maiwasan natin itong mga ganitong sakit. Ang hirap rin kasi kapag umabsent yung mga bata sa school, ang daming Pero hindi mo nami-miss. naman pwedeng i-underestimate that seryosong sakit ng pneumonia. Kagaya nga na sinabi ko kanina, may mga sinusundan ng mga celebrity, even them, na biktima ng pneumonia. Okay. Well, siguro, Doc, panghuling tips nyo na lamang po sa ating po mga ka-RSP para makaiwas po sa mga ganitong sakit. Go ahead po. Thank you for that. Again, mga ka-RSP, prevention is always better than cure po. Paniguraduhing protektado po tayo from the external elements that can actually help us or cause us to have pneumonia. Palaging pong tandaan na always good hygiene and proper lifestyle will actually help us become healthier. Okay. Yan. Well, maraming salamat po muli, Doc Via Rodero, sa inyo pong pagbabahagi sa amin ng mga impormasyon at sa libreng telemed po ngayon. Thanks, Doc Via. We'll see you again soon. Si Doc Via po isang general physician, ang ating pong guest dito sa Sane, Doc. Salamat po, Doc. Thank you, Doc. Maraming salamat. Good morning.